Hello, Kayanggaw! Ang Kayanggaw of the day po natin ay si Karya118. Sabi niya, Miss Clara at Sir Jay, hindi po ba kayo nagkaka-anxiety after ng every recording ninyo? Kasi minsan may mga mabibigat at paiba-ibang emosyon kayong isinasabuhay. Sana po lagi kayong okay na dalawa. Salamat sa mga upload lagi at may napapakinggan kami habang ginagawa ang mga daily chores. Naku, Kayanggaw, parang sa tingin ko, parang mas magkaka-anxiety kami kapag pag hindi kami nakakapag-upload. Kasi Kasi yung sa comments, Miss Clara, ba't wala pang upload? hindi pa ba Bakit kayo wala?" mag-upload? Araw-araw na kayo mag-upload. Pero ayun, yung mga anxiety at pagod na yan, hindi namin masyadong nararamdaman dahil madami kayong mga sumusuporta sa amin at sobrang na-appreciate nyo yung mga ginagawa namin pagkukwento at yung effort namin na mag-deliver ng kwento sa inyo. And eto, lagi naman namin kayo na-appreciate. Pero ngayon, extra special lang yung aming heartfelt na pasasalamat sa inyo dahil birthday ni Sir Jay ngayon. Kaya patiin niyo po siya dyan sa comment section. Happy birthday to you. And Kayanggaw, ayun nga, syempre, di ba, alam niyo naman ng palagi namin gusto kasi gusto namin, nandyan lang kayo palagi para sa amin. Hindi kami magsasawa mag-upload. As long as nandyan kayo and please, alam niyo naman palagi yung isa lang ang hiling ko, mag-like lang kayo, mag-comment, and yung pag-subscribe syempre para palagi mag-notify sa inyo na meron kami palaging upload. Yun lang, napakalaking pa-birthday na po sa akin. Yun. Wow naman! Wow! Anyways, Kayanggaw, Claire, ano nga pala yung sino nga pala yung letter sender natin ngayon? Ang letter sender natin ngayon ay ang Kayanggaw natin na si Marisa. At kwento daw to ng nanay niya na ang pangalan ay Mira. And sabi niya, itong kwento daw niya na to ay punong-puno daw ng lihim, syempre ng katatakutan. At syempre, meron din daw love story. Kaya ayun, sabay-sabay na po nating pakinggan at subaybayan ang kwento ng nanay ni Marisa na si Mira. So, Enjoy! Ma, hindi po ako magpapakasal kay Alfred. Hindi ko naman gusto yung tao eh. Ano ka ba naman, Mira? Pwede ba? Kalimutan mo na nga yung pag-ibig na yan. Sa totoong pag-ibig, wala kang mapepera dyan. At sigurado kung hindi naman kagaya ni Alfred ang mga magugustuhan mo. Maging practical ka naman, Mira. Ano pa bang yaman yung gusto mo, Ma? Hindi pa ba sapat yung meron tayo? Hindi naman sa ganon. Ang ibig ko sabihin, hindi ka nababagay sa kung kani-kanino lang dyan. Yung mga gaya ni Alfred ang nababagay sa'yo. At saka, huwag ka naman bumaba ng level. Pero Ma, hindi ko naman mahal si Alfred. At mahirap siyang matutunang mahalin. Oh, edi huwag mo mahalin. Mag-aasawa lang naman kayo, di ba? Importante ba talaga yung nararamdaman dyan? Ganyan din naman ako nung una, di ba? At ngayon, tingnan mo, nabubuhay naman ako ng mapayapa. Huwag mo kasing isipin yung pag-ibig na yan. Kaya ka nagdadalawang isip dahil dyan eh. Basta, mamayang gabi nandito sila. Pag-uusapan na natin yung tungkol sa kasal bukas. Kaya maghanda ka na ha. Harapin mo ng maayos yan si Alfred. Dahil nga sa sinabi ni Mama ay pakiramdam ko nasasakal na ako. Ayoko na sa ginagawa niya kaya kinagabihan, nagpasya na akong umalis. Nag-impake ako ng konting gamit na sakto lang sa kaya kong buhatin. Mabilis tumakas sa mansyon dahil maraming bantay. Muntik pa nga akong makita, mabuti nga inaantok siya. Dumaan ako sa likod, binuksan ko yung maliit na gate at tumawid ako sa madilim na maisan. Kinakabahan ako na baka alam na nilang wala na ako. Naku, hindi pwede to, baka malaman nila. Hindi nila ako pwedeng maabutan. Ano yun? Sa wakas lumabas ka rin! May makukuha na akong pain! Anong klaseng nilalang ka? Lumayo ka sa akin! O huwag ka lalapit, dyan ka lang! Masyado nang nagpakasasa ang pamilya niyo sa kasalanan ginawa nila! Kailangan niyo nang magbayad! Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Huwag ka lumapit sa akin! Huwag! Diyan ka lang! Totoo namang hindi ko alam ang sinasabi niya. Dahil sa sobrang takot ko, pinili kong kumaripas ng takbo, imbis na mag-usisa pa.
Syempre naman, sino bang takot na takot ang maiisip ang magtanong doon sa isang nilalang na hinahabol ka na? Binilisan ko talaga ang takbo hanggang sa makarating ako sa bandang mabangin na bahagi. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahabol sa akin ng nilalang at talagang nakakatakot siya kahit madilim. Nadadaanan lang siya ng ilaw ng flashlight ko. Kaya nakikita ko ang pagkahalimaw ng anyo niya. Pero hindi yun ganun kalinaw. Pero yung bulto niya sa dilim, napakalaki. At sa tingin mo makakatakas ka? Hindi ka makakatakas sa akin! Tao ka lang! At sa lugar na to, walang ibang makakatulong sa'yo! Layuan mo ko! Parang awa mo na! Ano ba kailangan mo sa akin? Bilang isang aswang, sa tingin mo, ano kailangan ng aswang sa isang taong gaya mo? Lumayo ka sa akin! Huwag ka lalapit! Maawa ka! Tuloy pa rin ako sa pagtakbo nun hanggang sa hindi ko na namalayan. Delikado na pala ang pinatutunguhan ko. At dahil doon nahulog ako at gumulong pababa. Pagdating ko sa baba, bumagsak ang katawan ko sa lupa. At halos hindi na rin ako makabangon sa sakit. Pero tumalon yung aswang at pagkababa niya ay naroon na siya sa paanan ko. Wala ka naman talagang magagawa! Bakit ka pa ba tumatakas? Nagsasaya ka lang ng pagod! Hindi ka naman makakaligtas sa sitwasyong to! Pakiusap, huwag mo na lang ako sasaktan. Sabihin mo na lang kung ano kailangan mo. Ang kailangan ko, ikaw! Gagawin kitang pagkain ko! Ano? Kaya mo bang ibigay yan? Kaya mo siya! Kung ayaw mo na ako yung makalaban mo! At ano naman yung ginagawa mo? Bakit pinipigilan mo ako dito? Wala siya kasalanan dito! Kaya layuan mo siya! Nahihibang ka na ba? Tao to! At ano bang ginagawa natin sa tao? Babae, sige na! Tumayo ka na dyan at tumakas ka na! Sa tingin mo papayag ako sa ganyan? Hoy, ikaw babae! Huwag na huwag kang tatayo dyan! Huwag kang makinig sa kanya! Tumayo ka na! At umakyat ka na! Bilisan mo! Pareho silang nakakatakot. Pero ramdam kong pabor sa akin yung isa. At parang gusto niya nga akong iligtas. Tumayo ako kahit kumikirot ang mga binti ko. At pinilit kong makalayo habang naglalaban sila. Yung isa gustong pigilan ako. Yung isa gusto akong patayin. At dahil nga mabagal ako, naabutan ako at nahila ako sa binti. Sumadsad ang katawan ko sa lupa. Kumapit ako sa mga puno ng mais habang nadudurog ang mga madadaanan ko. Bitawan mo ako! Hindi ako magpapatalo sa'yo! Sinabi ng bitaw mo siya! Hayop ka! Bakit ka ba nangingialam? Lumayo ka dito! Lumayo ka! Para hindi na ako mahabol at makita ay nagtago ako sa may bato at makapal na talahib. Sa baba, dinig na dinig ko ang lagaslas ng tubig. Malapit na ako sa ilog. Sobrang kirot ng binti ko noon at parang napilayan talaga ako. Dahan-dahan akong bumaba. Lumublob ako sa tubig at hinayaan kong anurin ang agos habang pilit na lumulutang. Pagdating sa dulo, halos gumapang ako sa bato. Umiyak ako sa takot hanggang sa may marinig akong lumalangoy. Ang lamig dito ah. Uy, ano? Kamusta ka? Sino ka? Ako si Aban. Pwede mo naman akong maging kaibigan eh. Bakit ka nandito sa lugar na to? Lalo na sa ganitong oras ng gabi. Di ba dapat ikaw yung tinatanong ko dyan? Bakit nandito ka sa lugar na to? Di ba oras na ng tulog to at dapat nasa bahay ka? Tumakas kasi ako. Ayoko na magkwento kung bakit. Pero sa lugar na to, masasabi kong delikado talaga dito. Pwede mo na ba akong tulungan makatayo? Gusto ko na kasing umalis dito eh. Sige, sumama ka sa akin. Meron ako alam na mas ligtas na lugar. Pwede ka doon. O sige, kahit saan, basta alam kong ligtas. Sasama na lang ako sa'yo kahit hindi kita kalala. Pareho lang naman tayong tao, di ba? Yung kalaban kasi natin dito, mga aswang eh. Eh kung ganun, halika na. Hindi ako tumanggi o umiwas nang lumapit ang taong yun sa akin. Hinayaan ko siyang alalayan ako.
Dinala niya ako sa isang lugar na malayo na talaga doon. May pinuntahan kaming bahay at sinabi niyang bahay daw niya yon. Napatingin na lang ako sa paligid ng bahay niya. Wala naman akong nakitang kahit isang litrato. At limitado rin ang mga gamit sa loob. Wala rin akong nakitang ibang tao doon, lalo na't iisa lang ang kwarto. Sige, umupo ka muna dyan ha. Hahanap lang ako ng paggagamot sa paa mo. Konting hilot lang naman to eh. Kung may halamang gamot ka dyan, pwede na siguro yun. Kasi wala namang sugat oh. Aray, nagalusa lang ako kanina kasi napilay ako nung nahulog ako sa bangin. Pero maraming salamat ah. Pero hindi pa rin sapat yung hilot lang. May gamot para dyan eh. Huwag ka magalala. Hilutin ko rin yan para bumalik sa dati yung napilay na parte. Oo nga pala. Ako nga pala si Mira. Hindi pa ako nagpapakilala sa'yo kahit kanina eh. Ganda ng pangalan mo ha. Pero, bakit nga ba nandun ka? Sabi mo, tumatakas ka? Pwede ko ba malaman kung bakit? Total, ako naman yung mag-aalaga sa'yo ngayon eh. Sa bagay, karapatan mo nga rin sigurong malaman kung anong nangyari sa buhay ko, no? Basta, ipapakasal kasi ako ng mama ko sa lalaking hindi ko naman mahal. Kaya ayun, tumakas ako kasi ayoko namang matuloy yun eh. Bukas na kasi yung pamamanhin ka nila. Kaya pala. Yung nangyari kanina, hindi ka ba nagsisisi na tumakas ka? Kahit alam kong takot na takot ako kanina, kahit nagmakaawa ako sa aswang na yun na wag akong saktan. Kung papipiliin ako ng buhay, mas gugustuhin ko pa nga mamatay kaysa makasal doon sa taong hindi ko naman mahal eh. Bakit ba gustong-gusto mong tumakas sa sitwasyon na yun? At saka sa napapansin ko, mukhang mayaman ka. Sigurado ako yung lalaking papakasal sa'yo ng mama mo, mayaman din yun. Ano problema? Hindi naman talaga importante yun eh. Ang importante kung paano ko pakikisamahan yung taong hindi ko naman mahal. Hindi ako sanay sa ganun eh. Sige nga, paano ko pakakasamahan yun pagkatapos ng kasal namin? Talagang hindi ko kakayanin yung sumunod na mangyayari pagkatapos nun. At doon ako natatakot. Kaya hanggat maaari, pipiliin ko na lang mamatay, no? Kaysa naman makasal ako doon sa taong hindi ko namang gusto. Naunawaan ko. Pero pagkatapos nito, siya ka pupunta. Kung gusto mo, dito ko na lang muna. Pwede naman dito eh. Hindi ako sumagot sa sinabi niya. Naisip ko rin kasi na hindi ko siya kabisado. At sa nakikita ko sa paligid, ibang-iba ito kumpara sa nakasanayan ko. Mas gusto ko pa rin yung environment ng syudad. At nung gabing yon, hinayaan ko na lang siyang maghanap ng gamot para sa akin. Naghintay ako ng ilang sandali at pagbalik niya, hinilot niya yung paakong napilay. Nahirapan ako pero saglit lang. At hindi nagtagal, bumalik na sa ayos yung pilay ko. Kahit nga yung sakit mabilis ding nawala. Hindi gaya kanina na halos hindi ko na yon maigalaw. Kamusta yung pakiramdam mo? Ayos na ba? Ang galing mo naman. Nawala talaga kagad yung sakit. Dahil yan sa katas ng halaman na ginamit ko. Mabilis talaga makatanggal ng sakit yan. Oo nga eh. Pero ang galing mo rin kasi talaga maghilot eh. Naibalik mo agad yung na-dislocate kong buto oh. Hindi naman kasi mahirap ibalik yun eh. Saglit lang ha. Gagawa lang ako ng pagkain mo. Grabe ka naman. Ayos lang ako, hindi naman ako gutom. Nagapunan kasi ako kanina doon sa amin. Pero naubos yung lakas mo kanina sa pagtakas mo ah. Naku, hayaan mo na yun. Pero nga pala, alam mo yun no? Alam yung alin? Ang sabi ko lang naman kanina, may mga aswang sa lugar na yon. Oo. At syempre, matik na alam kong tumakas ka sa kanila. At alam mo rin na hindi lang iisa yung aswang na yon. Oo. Nakita ko naman kasi. Kaya nga kita sinundan para ilayo ka sa mga yun. Ganun ba? Buti hindi ka natakot dun. Nakakatakot kaya yung mga yun. Pero, alam mo ba? Yung isa sa kanila, niligtas ako eh. Yung isa talaga dun, gusto manakit sa akin. Hindi naman kasi lahat ng aswang gusto malakit ng tao. May mga aswang din na kakampi ng tao. Pero hindi nila magawang lumapit kasi para sa mga tao, lahat ng aswang masama eh. Pero alam mo, gusto ko man lang sana magpasalamat dun sa aswang na yun. Niligtas niya kasi ako eh.
Wag mo na subukan. Ang importante, niligtas ka niya, di ba? Alam na rin nun na nagpapasalamat ka. Hayaan mo na yun. Sa bagay, baka kasi kapag nasa harap ko na yun, imbis na magpasalamat ako, tumakbo na lang ako palayo eh. Di ba? Kaya hindi mo na kailangan magpasalamat. Tatakbo ka rin naman eh. Nagtawanan na lang kami sa usapang yon. At habang lumalalim nga ang gabi, nakaramdam na rin ako ng antok. Pero siya parang buhay na buhay pa rin. Hinayaan niya akong matulog sa higa niya at parang saglit lang ako nakapikit. Pagmulat ng mga mata ko ay umaga na. Maganda umaga sa'yo. Nagpakulo na ako ng tubig Pwede ka na magkape. Maraming salamat pero hindi ako nagkakape eh. Ganun ba? Siya, mag-agahan ka na. Pwede ka na rin kumain kumakain ka ba ng itlog ng ibon? Itlog ng ibon? Nanguha ka pa talaga nun? Oo, kanina madaling araw. Meron ako nakita dyan kaya kinuha ko na. Sana kasya sa'yo yung 6 Ano ka ba? Hahatiin natin yan, no? Grabe ka naman kung ako lang yung kakain yan. Hindi mahirap pakisamahan si Aban. Magaan ang loob ko sa kanya at hindi ko man lang masyadong inalala ang sitwasyon namin. Na ako ay isang babae na nakituloy sa bahay niya at mag-isa lang siya doon. At dahil nga naisip kong mag-isa siya, agad naman akong napatanong. Salamat sa pagkain Pero nga pala, ikaw lang talaga mag-isa dito? Nasaan na yung pamilya mo? Wala na akong pamilya Wala na yung tatay ko. Matagal na siyang patay. Tapos yung nanay ko naman, nawawala. May pinsan ako pero hindi ko siya kasama dito. Meron na siyang sariling buhay. Malayo sila dito? Hindi naman sobrang layo. Nakakapunta din naman ako dun Pero ito kasi yung bahay ng pamilya ko. Kaya dito ako nanatili hanggang makabalik yung nanay ko. Naghihintay pa rin ako. Pero bakit nga ba siya nawala? Merong kumuha sa kanya Aswang din yun. At naghihintay ako na makabalik siya. Aswang yung kumuha sa kanya? Paano naman siya makakabalik delikado yung aswang, di ba? Hindi pa naman siya pinapatay Alam ko kung bakit hindi pa siya pinapatay. Teka nga lang, hindi pa siya pinapatay? Paano ko naman nakakasiguro niyan? Alam ko lang. Nararamdaman kong buhay pa siya Ang kailangan ko lang gawin, mabawi siya sa kung sino man yung nilalang na humahawak sa kanya. Alam mo, di na ako nagtataka kung bakit parang wala kang reaksyon pagdating sa mga aswang na yan Tingnan mo, di ka man lang nagulat nung kinuwento ko sa iyo yung tungkol sa 2 aswang na nag-away. Kasi maging ikaw pala, may karanasan ka din pala sa kanila. Kaya nga, ginagawa ko yung lahat para mabawi yung nanay ko Hanggat may pag-asang buhay siya, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko siya nababawi. Sana nga mabawi mo yung nanay mo, no? Para naman makasama mo siya ulit. Sana nga. At nag-aalala rin ako sa kung ano na yung kalagayan niya ngayon. Pero sigurado talaga ako na buhay siya. Gano'n na ba siya katagal na wala? Matagal na rin. Bata pa ako nun Ha? Grabe naman yun. Sa ganun katagal, wala ka pa rin balita sa kanya? Pero umaasa ka pa rin na buhay pa siya? Alam kong marami na akong paraan na ginawa. Sumugod, nagmanman, gumante. Pero lahat ng yun, hindi talaga umubre. Buti pala, sa kabila ng paulit-ulit mong paglaban para sa nanay mo, hindi ka nasaktan, no? Nag-iingat naman kasi ako. Ano, gusto mo tulungan kita? Kung ako nga wala akong magawa, ikaw pa kaya? Mga aswang yun Wala lang. Baka kasi may maitulong ako sa'yo Pero kung iisipin ko nga yung sitwasyon, mukhang wala rin naman ako magagawa Ano lang naman ako, anak lang ako ng isang donya. Isang babaeng mahina lang. Gusto ko lang talagang bumawi sa kabutihan mo. Sus, wala yun Ayos lang naman sa akin yun. At karapat dapat ka talaga namang tulungan Sa ganda mong yan, di ka pwedeng mapunta sa aswang lang. Grabe ka naman sa ganda. Parang hindi naman Pero tama ka. Ayoko rin namang mapunta sa mga aswang na yun, no? Natawa na lang
siya sa sinabi ko habang ako naman ay nagsimulang kumain. Nanatili muna ako doon. Hindi na ganun kasakit ang mga binti ko. Nakakalakad na rin ako pero kapag napapadiin nararamdaman nito ang bigat ng katawan ko. Kumikirot pa rin. Kaya dahan-dahan lang muna ako buong araw. Hanggang sa muli niya akong kinausap at may ibinigay siya sa akin. Nga pala. Meron ako ibibigay sa'yo. Ibibigay? Teka sandali lang ha. Tatapusin ko lang ito sinasampay ko. Sige, nabasa pala yan kagabi, no? Oo. Kasama ko kasi ito nung lumangoy sa tubig eh. Oh, tingnan mo. Ang taas ng araw ngayon, no? Sigurado ako matutuyo agad ito mamaya. O siya, sige. Hintayin na lang kita, ha? Ipapaliwanag ko rin kasi sa'yo kung ano yung ibig sabihin nito. Sige. Salamat ah. Talagang minadali kong tapusin ang pagsasampay ng mga damit noon. Ilang piraso lang naman yun at para na rin mapalitan ko yung damit niyang sinuot ko nung gabing yon. Nang matapos ko na nga ang ginagawa ko, nilapitan ko siya at sinabi kong tapos na ako. Naglabas siya ng kwintas mula sa bulsa niya. Hindi naman yun sobrang ganda at lalo namang hindi mukhang mahal. At sa totoo lang, halata ring gawa-gawa lang niya yon. Ito, para manatili kang ligtas. Walang kahit sinong aswang yung pwedeng makaatake sa'yo kapag suot mo to. Alam ko mahirap paniwalaan pero kapag inatake ka ng aswang, makakaligtas at makakaligtas ka pa rin dahil dito. Talaga? Paano mo naman nasabing maililigtas ako niyan? Dahil sa oras na may aswang na lumapit sa'yo, makakaramdam siya ng kahinaan. At habang nangihina siya, magkakaroon ka naman ng lakas na loob para makatakas. Alam kong hindi 100% yung tsansa para maprotektahan ka nito. Pero syempre, di ba? Kahit pa paano, may itutulong pa rin dito sa'yo. Ganun ba? Sa bagay, yung mga pangontra sa aswang, mahirap din namang ipaliwanag kung paano naging kontra, di ba? Pero buti na lang may alam kang ganyan, no? Eksperto kasi ako sa ganyan. Kaya nga, kaya ko mamuhay na mag-isa dito, di ba? Lalo na sa lugar na to. Sobrang masukal. Napapalibutan ng maraming puno ng kahoy tapos ang lalaki pa oh. Kaliwat kanan yung mga halamanan. Tapos sa pinakamabang parte nito, meron pa malaking ihilog. Kung mapapansin mo, wala din akong kapitbahay, di ba? Oo nga eh. Masyado kang malayo sa lahat. Pero ayos na din yan. At least walang nagugulo sa'yo, di ba? Kasi nga dahil meron ako ng kwintas na to. Tignan mo, parehas tayo, di ba? Huwag mo tong aalisin sa katawan mo ah. Lalo na't nandito ka sa lugar na to. Kailangan mo tong isuot para maprotektahan ka. Halika. Isusot ko sa'yo. Naku, maraming salamat talaga ah. Pangako, iingatan ko to. Maraming salamat dahil tinanggap mo tong regalo ko ha. Kahit na mayaman ka, tapos hindi naman ako mayaman. Ano ka ba? Kahit naman lumaki ako sa ganong klaseng buhay, hindi naman ako mapili eh. Lalo na kung yung bagay na binibigay mo sa akin, para naman sa kaligtasan ko. Ba't naman ako hindi, di ba? Kung sa bagay. Oh, ayan ha. Nailagay ko na. Itago mo yan sa loob ng damit mo. Pwede mo yan na hindi natanggalin. Pero kung hindi ka sanay, pwede mo naman tanggalin. Basta isuot mo kaagad pagkatapos ha. Maraming salamat talaga ah. Pangako, iingatan ko talaga to. At saka, maganda naman siya oh. Nakadepende kasi yan sa nagdadala. Ano ka ba? Kahit ano naman bagay sa'yo kasi maganda ka eh. Pero pagsapit ng hapon ay hindi talaga tumigil si Mama sa paghahanap sa akin. Mag-isa lang ako nun sa bahay dahil si Aban ay umalis at sinabing maghahanap daw siya ng mauulam mamayang gabi. Habang nasa bahay nga ako, ginawa ko lang din yung mga gawain doon. Medyo hindi ako sanay, pero ginawa ko lang ang kaya ko. Hanggang sa isa-isang nagsulputa ng mga tao ni Mama. Nako, senyorita. Pasensya ka na ha. Napag-utusan lang kami ng mama mo. Kailangan ka namin ibalik sa mansyon. Pero Manong Edwin, alam mo naman kung bakit ako umalis, di ba? Naiintindihan niyo naman po ako, di ba? Opo ma'am. Alam ko po yon. Pero pasensya ka na talaga.
kailangan ko lang sundin yung utos ng mama mo. Dahil kapag hindi, mawawalan po ako ng trabaho. Ayoko pa talagang umuwi, Manong. Pasensya na rin po. Huwag ka na pong tumakas, senyorita. Kailangan mo talaga sumama sa amin sa ayaw at gusto mo. Tara na mga kasama. Wala na tayo magagawa dito kundi pilitin siya umuwi. Bago pa ako makatakas sa kanila ay talagang napalibutan na nila ako. Hindi ko naman masisisi si Manong Edwin kung kailangan niya talagang gawin yon. At kahit anong pakiusap ko, wala na akong magagawa. Talagang sinikap nilang madala ako pabalik sa mansyon. Yon ang pag-alis ko sa poder ni Aban, na hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Kahit konting bilin, hindi ko nagawa, pero alam kong maiintindihan niya ang nangyari. Dahil may mga gamit pa akong naiwan sa kanya. Pagkabalik ko sa mansyon ay isang malakas na sampal lang natanggap ko mula nga sa aking ina. Unang iya ka talaga, Mira. Pinahiya mo ko sa pamilya ni Alfred. Ano ba pumasok sa utak mo at nagawa mo pang tumakas? Pero Mama, hindi ko naman mahal si Alfred. Sarili kong kaligayahan na kinokontrol mo dito. Gusto mo ba akong ikulong sa isang relasyon na hindi ko naman gusto? Ano ba klaseng ina ka, Ma? Tumigil ka! Kinahit kita mula pagkabata mo. Pinalaki kita ng maayos at binihisan kita. Pinakain. Lahat ng gusto mo binibigay ko. Ito lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Hindi mo pa talaga maibigay? Ibig sabihin pala, may bayad yung pagiging anak ko sa'yo, Ma. Hindi mo ako anak eh. Ginawa mo kong alaga na kapag lumaki na, pwede mo na akong ibenta. Dahil ba pinakain mo ko at binihisan mo ko? Wala na akong karapatang pumili ng kaligayahan ko ngayon. Ang hirap palang maging kadugo mo kung ganon. Tumigil ka nga sa pagsagot-sagot mo sa akin. Wala ka talagang utang na loob. Wala ka na magagawa kung gusto kong magpakasal ka kay Alfred. At susundin mo yon kung ayaw mo magsisi. Hindi. Hindi, Mama. Hindi ako magpapakasal kay Alfred. Kapag hindi mo yan ginawa, gaganti sa atin ang pamilya ni Alfred. Gusto mo ba akong mapahamak? Hindi kita pinipilit dito dahil gusto ko ng pera. Pinipilit kita dito dahil gusto kong isalba ang pamilya natin, Mira. Isalba saan, Mama? Bakit? Ano ba kasalanan natin sa kanila? May ginawang hindi magandang papa mo noon. At dahil sa pamilya nila, mas lalong lumago ang pamumuhay natin. Sila ang dahilan kung bakit tayo yumaman ng ganito. At naaalala mo naman, di ba? Simple lang ang pamumuhay natin noon. Pero ngayon, tingnan mo, heto na tayo. Ang pamilya ni Alfred ang dahilan nun. At bilang kabayaran, kailangan mong pakasalan ang anak nila. Dahil hindi lang ako ang mapapahamak dito, kundi ikaw rin. Gawin mo na lang yung sinasabi ko, Mira. Akala mo ba masaya ako sa ginagawa kong to? Hindi, dahil nahihirapan din ako. Gusto ko lang isalba ang pamilya natin, kaya pumayag ka na lang. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Mama noon. Gusto kong malaman yung totoo pero sa kabila ng lahat ng pag-ayaw ko, nakaramdam din ako ng takot sa posibilidad na mangyayari. Nakikita ko kasi sa mga mata ni Mama na parang nagsasabi nga siya ng totoo. Paano kung delikado talaga kapag hindi ako sumunod? Hindi naman kasi basta-basta ang pamilya ni Alfred. Kaya kinabukasan noon, wala na akong nagawa, kundi pumayag na lang ako sa pamamanhikan. Napilitan akong humarap sa pamilya ni Alfred. Iya, ano ba nangyari nung nakaraan at pinaghahanap ka ng mama mo? Tumakas ka raw. Bakit ka naman tumakas? Dahil ayoko pong magpakasal sa anak niyo, Don Bosco. Yun pala. Naiintindihan ko na yung pangangayaw mo. Mahirap naman talagang pilitin yung sarili. Pero kasi, meron kaming usapan ng papa mo dati. Sinusunod lang yun ng mama mo ngayon. Kahit naman ng anak ko hindi rin ako sigurado kung mahal ka niya. Pero naniniwala siya na kaya niya matutunan mahalin ka. Mag-cooperate na lang tayo, Mira. May mga bagay kasi na akala natin na pwede natin gawin dahil pakiramdam natin, karapatan natin yun. Pero may mga bagay talaga na wala tayong magagawa kundi sumunod na lang. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pati personal na kaligayahan natin kailangan madamay dito eh. Hindi ka ba natatakot na darating yung araw na may magustuhan kang iba? Tapos hindi ka na makalabas sa relasyon na to dahil nakatali ka na? Kung darating man yung araw na yun, pipiliin ko kung ano yung tama. At saka siguro kaya ka nahihirapang intindihin yung lahat. Dahil masyado ka pang bata.
nahihirapan akong intindihin ng lahat eh. Kasi ang pag-aasawa na yan, hindi naman yung pinipilit. Bawat isa sa atin may karapatang pumili kung sino yung gusto natin makasama habang buhay. Ang naiintindihan ko lang sa sitwasyon to, puro na lang pera eh. Napakalakas ng kapangyarihan ng pera na yan. Pati kaligayahan ko, kontrolado na niya. Ano ba talagang pinakamalaking rason para kailangan nating ipilit kung hindi naman natin kaya? Pera at kasunduan. Kasunduang hindi mababali. Dahil merong mga nakalaang parusa kapag hindi natin sinunod to. Ano ba kaparusahan? Hindi ko naman maintindihan eh. Ipaintindi nyo nga sa akin. Baka sakaling kapag naintindihan ko yun. O sige, patatanggap ko tong kasalan na to. Napansin ko nga parang nahihirapan silang magpaliwanag nun. Maging yung ama ni Alfred ay napabuntong hininga na lang. Pero naramdaman kong handa na rin siyang magpaliwanag at sabihin sa akin ang totoo. Napansin ko rin ang nanay ko, naghihintay lang sa sasabihin niya. Hanggang sa nagsalita na nga si Don Bosco, yung ama ni Alfred. May isang malaking pagkakamali kami ng gawa ng ama mo dati. Naghintay lang kami ng inyong pagyaman. Noong panahong nalulugi ang mga negosyo nyo at unti-unti na nahahatak ang ilan pang mga lupa nyo dahil sa sugal. Humingi sa akin ng tulong ang tatay mo. Pero ang pagtulong, hindi rin basta-basta ibinibigay. Kaya naghanap ako ng kasiguruhan para mapatunayan kung karapat dapat siyang tulungan. Ano ko kasiguruhan? Dahil malaking bagay ang inihiling ng inyong ama, ako ang nag-alok sa kanya na kapag lumaki ka, ipapakasal ka sa bunsong anak ko na si Alfred. Pwede namang baliin yun ah. Kaya naman siguro naming bayaran yung naging utang ng tatay ko sa inyo. Sana nga ganun lang kadali yun. Pero hindi kasi ganun kadali eh. Hindi na pera yung usapan dito kundi buhay. Anong ibig niyo sabihin? Pwede niyo ba akong diretsahin na lang? Nahihirapan na akong umintindi eh. Lalo na akong putol-putol yung impormasyong sinasabi niyo sa akin. Kung naiintindihan mo ang kulam, kapag hindi ka nagpakasal sa anak ko, mamamatay ang buong pamilya mo. Nanggaling ito sa pinakamalakas na mangkukulam na naging saksi sa sumpaan namin noon. At kung ang anak ko naman ang hindi magpapakasal sa iyo, buong pamilya ko naman ang maglalao. Ano? Bakit niyo naman ginawa yun? Ibig sabihin, kasalanan niyo pala to eh. Tapos kami ni Alfred yung dinadamay niyo dito. Pasensya na kayo. Malaki ang pagkakamali namin yun ng ama mo. Pero sana maintindihan mo kung bakit kailangan matuloy ito kasalang ito. Kung mahal mo yung pamilya mo, alam mo ang dapat gawin. Pero kung pipiliin mo yung sarili mo, hindi ko rin alam kung kaya mo labanan ng sumpang ito. Halos mabuwang nga ako nang malaman ko ang katotohanan yon. Gusto ko pang manumbat pero wala na ang tatay ko. Sumakabilang buhay na siya dahil sa sakit. Pero sa kabila noon, unti-unti kong naintindihan si mama. Nakita ko ang awa sa mga mata niya habang nakikita niya akong umiiyak. Maging siya ay bumitiw na rin sa emosyon niya. Kaya nung araw ng pamamanhikan, wala na akong nagawa kundi pumayag sa kasal. Kailangan ko na lang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Lalo na't ang kasal ay gaganapin sa lalong madaling panahon. Kailangan ba talaga, Alfred? Agad-agad gaganapin na agad yung kasal? Wala na tayong magagawa eh. Kailangan eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya kitang pakisamahan ng maayos eh. Pagpasensyahan mo na lang yung ugali ko kapag nagsama na tayo ah. Handa naman ako dyan. On the way naman ako eh. Huwag ka lang susobra kasi baka masobrahan din ako. Pwede naman tayo magsama bilang magkaibigan, di ba? Sana nga hanggang sa pagsasama lang tayo. Malay natin. Magustuhan natin yung isa't isa. Huwag na lang tayo magsalita ng tapos ha. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa bawat bukas na madadaanan natin eh. Pero wala ka bang girlfriend? Wala ka bang ibang babaeng gusto? Iniwan ko na. Kailangan kong gawin yun eh. Baka kasi mamaya kapag ako na yung naging asawa mo, maging kabit mo pa yan eh. Hindi naman no. Alam ko naman kung ano yung limitasyon ko. Tanggapin na lang natin. At pangako, kahit walang pagmamahal sa pagitan natin eh, iingatan pa rin kita. Isang malalim na buntong hininga lang ang naibigay ko noon. Parang ayos naman siya para sa akin. Ang ginawa ko na lang ay sinubukan ko siyang makasama.
Maayos naman ang pakikitungo niya sa akin at nandun yung pag-iingat na para bang boyfriend ko siya. Pero syempre, mahirap talagang dayain ang sarili. Malamig pa rin ang pakikitungo ko at nakikita kong iniintindi niya yon. Hanggang isang araw, habang palapit na ng palapit ang araw ng kasal ay nakita ko si Aban sa labas ng gate. Nakatayo siya doon at nakatingin siya sa mansyon. Dahil doon nagpa siya ako lumabas at lapitan siya. Napansin ko yung dala niya at bag ko pala yon na may laman pang mga damit. Oh, nakita mo ko kagad? Hindi pa nga ako nakakatok ah. Buti nga hindi ka pa nakakakatok eh. At saka, paano mo naman naisip na dito ako nakatira? Oh, di ba nabanggit mo sa akin na pinipilit ka ng pamilya mo na ipapakasal ka sa lalaki hindi mo gusto? Yung mga mayayaman na tao lang naman yung kayang gumawa nun eh. Sa lugar na to, yung may-ari lang naman ng mansyon yung nakita kong pinakamayaman. Kaya naisip ko na baka dito ka rin nakatira. At anak ka ng may-ari ng mansyon, di ba? Hindi naman ako nagkamali, no? Oo na, tama ka. Anak nga ako ng may-ari ng mansyon na yan. Kasi gusto ko lang talaga ibalik tong bag mo. Naiwan mo kasi to sa bahay ko eh. Pasensya ka na, Aban ha. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo eh. Nawalan ako ng pagkakataong makapag-iwan ng mensahe kasi kinuha rin nila ako agad. Ano ka ba? Naintindihan ko naman yun, no? Wala ka naman dapat ipag-alala sa akin. Gusto ko lang talaga ibalik yung bag mo. Maraming salamat talaga, Aban. Pero, kamusta ka dito? Di ka naman ba nahihirapan? Nahihirapan. At sa pagkakataong to, wala na talaga akong kawala. Ibig sabihin, matutuloy talaga yung kasal nyo? Hindi ko nga alam eh. Pero ang hirap talagang ipaliwanag ng rason. Medyo mabigat siya tsaka medyo mahirap ding paniwalaan. Bakit ba? Ano ba yung rason? Pwede mo bang sabihin sa akin? Baka maintindihan ko. Kahit imposible pa yan, alam ko maintindihan ko. Dahil nga handa naman siyang makinig ay inaya ko siyang pumasok sa loob ng mansyon. Wala dun si Mama nung mga oras na yon. Kaya naman dinala ko siya sa bandang likod at nanghingi na lang ako ng pagkain sa mga katulong doon. Pinagsilbihan din naman nila kami. Pagkatapos ay ikinuwento ko kay Aban ang lahat-lahat. Napansin ko din na hindi naman siya nagbulat. Naiintindihan mo talaga yung sinabi ko? Yung rason kung bakit kailangan ko magpakasal? Oo naman. Naintindihan ko yun, no? At naniniwala ako na posible yung ganun. Ganyan lang talaga yung reaksyon mo? Oh, ano ba dapat yung maging reaksyon ko? Hindi lang talaga ako mapagpakita ng damdamin, no? Grabe ka pala, no? Di ibig sabihin yan, mag-aasawa ka na talaga kahit hindi mo talaga mahal? Oo, ganun na nga. Wala na rin naman akong magagawa eh. Tsaka sana, habang nasa ganun akong sitwasyon, hindi dumating yung araw na magkakagusto ko sa ibang lalaki. At alam mo yun, kung sakaling magkagusto man ako, sana si Alfred na lang yun. Para hindi na lang ako mahirapan. Oh, di pag-aralan mo mahalin. Yung pagmamahal kasi minsan napag-aaralan naman yan eh. Pero di ba mas maganda pa rin yung kusa mong mararamdaman? Ikaso nga lang yung ganun sitwasyon, di ba? Pinagkait na sa'yo. Pero, ito payo ko lang. Dahil kakasal kayo sa ganitong paraan, ingatan mo yung sarili mo sa mga taong yun Di mo kasi sigurado kung ano talaga yung ugali niya kapag naging mag-asawa na kayo eh. Alam ko naman yun. Yun din nga yung iniisip ko eh. Huwag ka mag-alala. Babantayan naman kita eh. Ha? Paano mo naman gagawin yun? Ang laki-laki kaya ng bahay nila. Malaki na nga tong mansyon namin eh. Mas malaki pa yung kanila, no? Alam mo namang mas mayaman sila kaysa sa amin. Naku, marami akong paraan, no? Sa oras na kagibitan, asahan mo na nandyan lagi ako. Ano yun? Babantahin mo ako palagi? Wala ka nang gagawin para sa sarili mo? Kung babantayan man kita palagi, baka yun na yung ginagawa ko para sa sarili ko. Ha? Teka nga sandali. Hindi ko maintindihan eh. Ay, naku. Huwag mo na nga intindihan. Basta makakaasa ka sa oras na kagipitan at kahirapan mo. Nandyan lang ako. Kahit sino naman siguro ay magtataka sa mga sinasabi niya.
Sa nakikita ko nga sa kanya, tao lang din naman siya. At malaking posibilidad na hindi niya malalaman ang nangyayari sa akin sa loob ng mansyon. Para sabihin niyang sa oras ng kagipitan ay nandyan siya agad. Pero hinayaan ko na lang din siya dahil baka nga seryoso siya sa mga sinasabi niya. Gusto niyang pagaanin ang loob ko. At pagkatapos naming mag-usap, hinatid ko na siya sa labas. Pinanood ko muna siyang naglalakad palayo bago ako pumasok muli sa loob. At nang dumating nga ang araw ng kasal, talagang natuloy yung kasal namin ni Alfred. Isa yun sa pinaka nakakalungkot na pangyayari sa buhay ko. At kahit gaano kaganda ang trahe de boda, tumutulo pa rin ang luha ko habang sinusuot ko yon. Tama na, Mira, ha? Ano pa bang magagawa natin, di ba? Ganun talaga. Kung gusto mong may sisihin mo yung kaluluwa ng tatay mo. Pero mama, hindi ko alam kung bakit kailangan ganito yung buhay ko eh. Nakakaingit yung mga taong malaya. Yung mga taong hindi nakatali sa pera yung pagmamahal nila. Para mas gusto ko pa nga maging mahirap na lang, at least malaya ako eh. Pero ito yung buhay mo, Mira. Kahit anong gawin natin, kapalaran mo pa rin yung mangyayari. At wala na rin kasi tayong pagpipilian pa. Nakatali na tayo sa ganitong klaseng sumpa. At sana nga, kapag magkasama na kayo ni Alfred, matutunan mo rin siyang mahalin. Sana nga po, mama. Kasi magiging mahirap to para sa akin kapag hindi. Habang buhay ako mahihirapan dahil sa sumpang yun. Dahil wala nang ang pagtutol sa kasalang yon ay natapos ang araw na yon na isa na akong asawa ng taong hindi ko naman gusto. At doon nagsimula ang mga bagay na kinatatakutan ko. Kasama ko na si Alfred sa iisang bahay. Patutulog kami sa iisang kwarto bilang mag-asawa. Kahit alam ko namang mangyayari yon, sa mismong aktwal na pangyayari, hindi ko pa rin pala talaga napaghandaan. Pasensya ka na kung kailangan natin gawin to, ah. Alam ko naman na asawa na kita, Alfred, pero hihingi lang ako kahit konting respeto lang. Walang problema. Rerespetuhin ko yung gusto mo. At kahit papano nun, nakahinga rin ako ng maluwag. Natulog kami sa iisang higaan ng sabay na wala namang kahit anong ibang nangyayari. Pero kahit ganon, hindi talaga ako komportable. At sa kalagitnaan ng gabing yon, bumangon na lang ako at bumaba. Habang pababa ako ay nakakaramdam ako ng bigat na hindi ko maintindihan sa paligid. Para bang may kasama ako sa loob bukod sa mga taong nandun at kay Alfred. Dumiretso ako sa kusina at nagtimpla na lang ako ng gatas para makatulog. At habang umiinom ako, may narinig akong mga yabag. Mula sa isang direksyon, papunta sa isa pang direksyon. At dahil sa kuryosidad, sinundan ko yon. Pero wala talaga akong nakita. Hanggang sa may narinig ako yabag mula sa hagdan. Napatingin na lang ako doon at nakita kong si Alfred ang bumababa. Mira, ayos ka lang ba? Nagising ako, wala ka sa higaan eh. Pasensya ka na, Alfred. Hindi kasi ako makatulog eh. Kaya eto, uminom na lang ako ng gatas para humimbing naman ako mamaya. Akala ko kasi meron nangyari sa iyo eh. May nangyari sa akin? Bakit mo naman iniisip yun? Wala naman. Posible kasing sumakit yung tiyan mo, di ba? Baka kailangan mo ng tulong tapos tulog ako. Bakit parang tunog nag-aalala ka? Di ba pwede yun? Bilang mag-asawa, dapat lang din naman ako mag-alala, di ba? Pero mag-asawa lang naman tayo sa papel, di ba? Hindi mo naman kailangan mag-alala sa akin na parang obligasyon mo ko. Ganito na yung buhay natin eh. Hindi ko naman sinasabi na tanggapin mo kaagad to. Pero, eto na talaga eh. Nga pala, Alfred. May iba pa ba tayong kasama dito? Alam ko kasi sa ganitong oras, tulog na yung mga katulong nyo eh. May gwardiya naman sa labas na nag-iisa, di ba? Pero siguro naman nandun lang din yun. Tulog na rin yung mga magulang mo. Pero kasi may naririnig akong mga yabag eh. Parang mula doon tapos hanggang dito sa kabila. Ganon? Baka naman pusa lang yun. Pusa? Pero malalakas yung yabag eh. Parang tao. Baka pusang tumalon. Parang hindi rin eh. Parang lakad talaga ng tao yun pero nung tinignan ko naman, wala naman ako nakita.
mahilig ka bang mag-imagine? Baka dahil dyan kaya naiisip mo yung ganyan. Hindi naman eh. Sadyang yun lang talaga yung narinig ko pero sige na, hayaan na nga lang natin. Sinamahan niya na lang ako sa kusina habang iniinom ko yung gatas. Pagkatapos nun, sabay din kaming umakyat sa taas. At dahil doon kahit papano, nakatulog ako ng mahimbing. Yun ang unang gabi ng paramdam sa akin. At kinabukasan nun, may nakita akong matandang babae na naka-wheelchair. At nagtaka talaga ako kung sino siya. Pagkakaalam ko kasi wala ng lola si Alfred. Pero nung panahong yon, nakita ko ang matandang babae. Bale, kapatid ng lola ko yan. Si Lola Esther. Ah, may lola ka pa pala? Ang lola ko talaga patay na. Pero may natira pa akong lola. At siya yan. Tiyahin siya ni Mama. Ah, kaya pala. Ah, Lola Esther, magandang araw po. Isa kang traidor! Po, meron kang mata dito. Alam ko. Ah, mata po? Lola, siya po si Mira. Siya po yung asawa ko. Yun po yung napag-usapan nun na mapapangasawa ko paglaki namin. Siya po yun. Pero meron siyang mata. Mag-iingat ka sa kanya, Alfred. Ilalagay niya sa kapahamakan ng pamilya natin. Di po ba mas delikado kapag hindi kami nagpakasal? Isang patibong ang sumpang yon at dapat hindi na yun isinumpa. Dahil sa pagkakataong ito, isa siyang mata. Alfred, alam mo, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya eh. Yung sinasabi niyang isa akong mata na meron akong mata. Alam ko naman na meron akong mata, di ba? Nakakakita ako eh. Pero malinaw naman na hindi yun yung ibig niya sabihin. May ibang mata ata siyang tinutukoy pero anong mata yun? Hindi ko rin alam, Mira. Hindi ko rin siya maintindihan eh. Lola, pwede niyo ba ipaliwanag sa amin? Patayin niyo ang babaeng yan dahil isa siyang banta sa pamilya natin. Kapag nagpatuloy siya dito, maraming mawawala sa inyo. Lola, pero... Mira, saglit lang ah. Kakausapin ko lang si Lola. Baka kung ano naman yung naisip niya eh. Oo, sige Alfred. Doon na lang ako sa kwarto ah. Dahil nga doon ay pumasok na lang ako sa kwarto pero gulong-gulo pa rin talaga ang isip ko. Akala ko doon lang ako makakapagmuni-muni. Malayo sa anumang importanteng usapan ng pamilya nila. Pero pagkakamali pala yon. Pagpasok ko ay hindi na ako nakalabas. May nagsara mula sa labas. Kahit pinaikot-ikot ko ang doorknob. Hindi talaga bumubukas dahil may kadena na pala sa labas. Alfred! Alfred, ano to? Bakit nakasara yung pinto ng kwarto na to? Hoy, Alfred! Buksan mo itong pinto! Anong ginagawa nyo? Saan ka pumunta nung tumakas ka? Ano? Malamang nagpakalayo-layo ako. Ano bang meron sa pagtakas kong yun? Meron ba nakalapit na aswang sa'yo? Kaya ka tinawag ni Lola na mata? Dahil meron nilagay sa'yo yung aswang. Nararamdaman ngayon ng aswang ang presensya ni Lola. At nararamdaman din ni Lola yun sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Yung aswang na yun, muntik na ako mapatay nun. Buti na nga lang may nagligtas sa akin eh. Kailangan nyo ba talaga akong may kulong dito? Buksan nyo to! Ano ba balak nyo gawin sa akin? Gusto ng Lola ko na patayin ka. Pero alam mong hindi ko kayang gawin yon. Kaya pinili kong ikulong ka muna dyan. Huwag ka magalala. Hindi naman kita pababayaan eh. Bibigyan kita ng mga kailangan mo dyan. Sumunod ka na lang muna. Pero alam mo, hindi pwede to, Alfred, di ba? Buksan mo to! Pumayag na nga ako magpakasal sa'yo, di ba? Kahit hindi kita mahal. Tapos ihantong pa ako sa ganitong sitwasyon. Pasensya ka na. Pero kailangan ko tong gawin. Hindi ko nga alam kung ano yung mata na sinasabi nyo eh. Sobra-sobra na itong pangongontrol nyo sa buhay ko, Alfred. Hindi ko na talaga ito matatanggap. Alfred, buksan mo to! Hayaan nyo na lang ako makauwi sa amin. Ayoko na kinukulong ako na ganito, na para akong aso. Ano ba sinasabi mo? Dadalhan nyo na lang ako ng pagkain kapag nagugutom ako. Hindi pwede yung ganito, Alfred. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito. Buksan mo yung pinto, Alfred! Pinoprotektahan ko lang ang buhay mo, Mira. Kaya dyan ka na lang muna. Gagawa ko ng paraan para makalaya ka sa ganito. Pagkatapos nga niyang sabihin yun ay umalis din siya.
Ako naman ay nalumo na lang at maya-maya ay napaiyak na lang. Habang nasa loob ako ng kwartong yon, gumawa ako ng paraan para makalabas. May bintana naman at hindi pa yon nakalak. Kaya binuksan ko yon at saka naman ako umakyat. Pero nang makaakyat ako doon, laking gulat ko nang makita kong nandun ang matanda. Hindi siya naka-wheelchair. Nakalambitin siya sa gilid. Gumagapang palapit sa akin. Nagulat na lang ako at nagtaka dahil kaya pala niyang gawin yon kahit iba ang nakita ko sa kanya nung una. Ang buong akala ko nga, hindi siya makalakad at hindi kaya ng katawan niyang tumayo. Pero hindi ko inakalang kaya rin pala niyang lumambitin sa gilid ng bintana. Lola Esther, sinasabi ko na nga ba? Nagsisinungaling si Alfred sa akin. Ang sabi niya pinatay ka na niya, pero buhay ka pa pala. Pero Lola, bakit niyo po ba gusto akong patayin? Ano po ba kasalanan ko sa inyo? Dahil meron ka mata ng aswang. Nakikita niya mga nakikita mo. At dahil dyan, kailangan mo mamatay. Dahil nga may distansya pa siya sa akin, ay pinili ko pa rin lumabas ng bintana. Yun talaga ang option ko para makalabas sa kwarto na yon. Ginaya ko ang ginagawa niya, pero hindi ko inakalang mas mabilis pa pala siya. Malapit na niya nga akong maabutan, kaya lalo na akong nataranta. At dahil sa taranta ko ay napabitaw ako sa hinahawakan ko. Nahulog pa nga ako pababa. At ang buong akala ko, katapusan ko na dahil mataas yon. Kapag bumagsak ako sa lupa ay siguradong mamamatay ako. Pero hindi yun nangyari. Hindi ako umabot sa pinakababa dahil may sumalo sa akin. At nang tingnan ko kung sino yon, si Aban. Aban? Mira, Bakit ka nandito? Ano ginagawa mo dito? oh, di ba sabi ko sa'yo sa oras na kagibitan, nandyan ako? Kaya ito ko, ilalabas kita dito. Maraming salamat ha. Pwede mo na akong ibaba para hindi ka na mahirapan. Ay, lumabas na tayo dito, bilisan mo. Eh, huwag ka mag-alala. Kaya ko. Pagkasabi niya noon ay parang humangin lang. Hindi ko akalaing kaya niyang kumilos ng ganun kabilis. Pero habang palabas kami sa lugar na yon, nakarinig kami ng sigaw at boses yun ni Alfred. Nakita niya kaming paalis habang buhat-buhat ako ni Aban. At nang makalabas kami, nakarinig kami ng parang may mga taong humahabol sa amin. Ibinaba niya ako sa kanya ako hinarap at kinausap. Mira, halika na. Kailangan na natin makauwi sa inyo. Sigurado ako papunta na rin doon yung mga tao ni Alfred. Pero Aba, gusto ko patayin ang mga yan. May lola pa si Alfred na nagsabi na kailangan daw akong patayin. Pasensya ka na, Mira. Kasalanan ko kung bakit ganon. Ano? Kasalanan mo? Eh tara na, umalis na muna tayo. Oo, sige. Baka maabutan tayo dito. Umalis nga kami doon at tumakbo kami palayo sa lugar nila. Mabilis si Aban, kaya talagang nakalayo kami. Hanggang sa makarating kami sa mansyon namin. Nagulat na lang si Mama dahil ibang lalaki ang kasama ko. Bakit ka nandito, Mira? At sino yung kasama mong lalaki? Ano, Mama? Sa pagkakataong to, gusto mo ba ako mamatay? Anong gusto kong mamatay? Ano ba pinagsasasabi mo, Mira? Nakita ko na lola ni Alfred, yung kapatid ng lola niya. At sinabi niya na meron daw akong mata at delikado daw ako sa pamilya nila. Sinabi niya kay Alfred na papatayin nila ako dahil kapahamakan lang daw yung dala ko sa kanila. Kinulungan ko ni Alfred sa kwarto niya, Mama. Pero tumakas ako doon at muntik na ako mapatay ng lola niya. Maniwala ka man o hindi, Mama. Yung lola niya, kaya niya lumambiti sa bintana at muntik niya na talaga ako mapatay. Teka sandali. Yung lola niya, nakita mo? Oo, Mama. Nakita ko yung lola niya. At hindi maganda yung sinabi niya sa akin. Gusto niya akong mamatay. Ano ba klaseng buhay yung binigay mo sa akin, Mama? At bakit ganun? Lagi na lang may banta sa buhay ko. Mira, anak. Pasensya ka na. Hindi ko alam yung ganyan. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi niyang banta ka sa pamilya nila. Ikaw yung sinumpang may kasal kay Alfred. Pero Mama, kilala mo ba yung lola ni Alfred? Yung lola ni Alfred, isang makukulam yun. Pero siya yung gumawa nun. Paano naman niya sasabihin isa kang banta? Siya nga yung naglagay sa ng ganyan sitwasyon eh. Ano? Siya yung nagsumpa sa akin, Mama?
Oo, siya yun. Dahil yun ang hiling ng apo niya. Mas may muwang na si Alfred nung panahon yun at bata ka pa nun. At hindi mo pa masyadong naiintindihan. Pero siya, nakakaunawa na siya nun. Kagustuhan niya talaga ang nangyari kaya naitalaga yung ganun sumpa. Ibig sabihin si Alfred talaga yung may gusto nito? At lola niya yung may kagagawan? Oo, ganun nga. At si Alfred talaga nagsabing gusto kanyang mapangasawa paglaki mo. At ginawa lang yun ng lola niya para matupad yung hiling niya sa inyong dalawa. Walang ya talaga yung Alfred na yun. Pero sandali, yung kasama mong lalaki, sino yun? Bakit bigla siya nawala? Nandito lang siya kanina, di ba? At saka ko na lang napansin na wala pala si Aban sa paligid. Parang nagmamadali siyang umalis nang hindi namin namamalayan. Kaya kahit inuusisa ako ni Mama, kay Aban agad bumaling ang isip ko. Wala sa sarili akong umalis sa harap ni Mama at hinahanap ko si Aban sa loob ng bahay. Hindi ko talaga siya makita. Si Mama naman ay nakasunod lang sa akin at panay ang tanong kung sino nga ang lalaking yon. Kung ano-ano na ang ibinibintang niya na magdanakaw daw at akyat bahay o kung ano mang pwedeng gumawa ng masama sa amin. Pero ako ay tawag lang ako ng tawag kay Aban. Aban? Aban, nasan ka? Nandito ka ba sa loob ng bahay, Aban? Mira, ano ba? Gaano ba kakilala yung lalaking yun? Bigla-bigla na lang nawawala, hindi ba lang nagpapakilala sa atin? Siya yung nagligtas sa buhay ko, Mama. Kaya buhay ako ngayon. At kung hindi niya ako sinalob, patay na sana ako. O sige, sabihin na natin na iniligtas ka niya. Pero ang punto ko dito, hindi ko nga siya kilala. Tapos mamaya, baka gumagala-gala pa yun dito sa loob ng mansyon. At habang hinahanap ko nga siya sa loob ng bahay, sa labas naman ng bintana, nakita ko ang isang drone na lumilipad. Kumunot ang noo ko dahil papunta ito sa maisan. Dahil doon, bumaba ulit ako at lumabas ako ng mansyon. Nakatingin lang ako sa drone na yon habang si Mama ay nagtataka at nagtatanong kung sino ba ang nagpapalipad nito. Wala sa mga nagtatrabaho dun sa mansyon ang sumagot kung sino. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko ang drone. Papunta ito sa maisan at doon ako napunta kasama si Mama. Ano ka ba naman, Mira? Bakit mo ba sinusundan yan? Hanapin mo na lang kung sino yung nagpapalipad yan. Hindi, Ma. Kung si Aban kasi ang gumagamit ng drone na to, sigurado ako may malalim siyang dahilan. At gusto ko malaman kung anong klaseng dahilan yun. Hindi ba alam ng aba na yan na mahal ang drone na yan? Paano kung pinaglalaroan niya lang yan? At kapag nasira yan, gano'n na lang yun? Kaya nga ako nagtataka, Ma eh. Kung bakit papunta doon sa maisan yung drone. At parang may gusto siyang makita doon. Basta, susundan ko na lang yun. Tumakbo na lang ako ng mabilis at sinundan ko yung drone. Pagkadating namin sa pinakamataas na parte ng maisan, huminto ito sa ibabaw namin. Patuloy lang kaming nakatingala dito habang paikot-ikot ito sa paligid namin. At dahil doon napatanong na ako kay Mama. Mama, anong meron dito? Oh, bakit ka naman napatanong kung ano meron dito? Mama, kung may alam ka, sumagot ka na lang. Hindi mo ba nakikita? Nakalaban na natin sina Alfred. Gusto nila akong patayin. Naganap na yung kasal, di ba? Ibig sabihin, wala na yung sumpa. Hindi ka nakakasigurado, Mira. Paano kung meron pa? Basta, Mama, maniwala ka na lang sa akin. Pero, bakit ba ganyan yung tanong mo, Mira? Pero ano ang meron sa lugar na to, Mama, na hindi ko alam? Kapag sinunod mo yung sinasabi ko, sigurado akong maililigtas tayo nun. Alam ko natatakot ka sa pamilya ni Alfred. Pero panahon na para huwag kang matakot. Kaya sabihin mo na sa akin, Mama, ano ba meron sa lugar na to? Hindi ko rin talaga alam kung bakit ko naitanong yon. Naramdaman ko lang na sa lugar na yon parang may tinatago. At alam kong alam yun ni Mama. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit pumasok sa isip kong takot si Mama sa pamilya ni na Alfred. At kalaban talaga namin sila. Hanggang sa sumagot nga sa akin si Mama. May sikreto sa lugar na to, Mira. Pero delikado ang nasa loob niyan. At hindi ka talaga pwede pumasok dyan. Ibig sabihin, may nakatago talaga sa lugar na to? Oo. At galing yan sa pamilya ni na Alfred. Yan ang ginamit nila para makabawi ang papa mo. Dahil nalugmok ang negosyo natin. Yan ang dahilan kung bakit lalo tayong yumaman.
May inaalagaan dyan sa loob at bigay yun ng pamilya ni na Alfred. Sige, Mama. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo kung ano nasa loob niyan. Isang aswang ang nasa loob niyan, Mira. At inaalagaan lang yan ang pinagpilinan ng papa mo dito. Ano po? Isang aswang? Nakikipag-ugnahin kayo dito sa isang aswang? Hindi ako nagkamali. Nandito nga yung nanay ko. Diyos ko, saan ka nang galing? Kinulong niyo yung nanay ko. Pinahirapan niyo siya. Aban, sandali lang. Sandali lang. Isang aswang ang nasa loob ng lugar na yan at hindi yan ang nanay mo. Hindi kami nagkukulong ng tao dito. Hindi ko naman nakita kung anong klaseng aswang ang nasa loob. May pinagkakatiwalaan lang talaga ang asawa ko dito. At yun nga si Edwin. Ano? Alam pala to ni Manong Edwin, Mama? Lahat ng matatanda na nagtatrabaho dito sa atin, alam nila ang tungkol sa aswang na nakakulong dyan. Mga hayop kayo. Ginawa niyo siyang pampaswerte sa buhay niyo. Isa rin siyang tao. Hindi lang siya basta aswang. Ano? Akala ko ba tao yung nanay mo, Aban? Akala ko tao ka rin. Nagsinungaling ako tungkol doon. Hindi kami tao, Mira. Mga aswang kami. At ngayon binabawi ko na yung nanay ko. Hayaan niyo ako makuha siya sa loob. Kung ayaw niyong pati kayo, masaktan ko! Oo, sige. Sige, kunin mo siya. Kung siya talaga yung nanay mo. Hinayaan na nga siya ni Mama na buksan ang bakal na pintuan na inaapakan lang pala namin. Natatakpan pala yun ng lupa at nang hawiin niya ang lahat ng yon, binaklas niya ito at binuksan. Nakita kong madilim sa loob pero may hagdan pababa. Bandang 6:00 ng hapon na noon, kaya hindi ko masyadong makita ang nasa loob dahil sobrang dilim. At nang mabuksan na yon, nakarinig ako ng angil mula sa loob. Narinig ko ang boses ni Aba na tinatawag ang nanay niya. At narinig ko rin ang boses niyang umiiyak. Iyak ng sobrang lungkot at awa sa kanyang ina. Sabihin mo nga sa akin, Mama. Bakit nagawa ni Papa yung mga ganito? Hindi ba siya naaawa doon sa aswang? Hindi ko talaga alam, anak. At hindi ko alam na may ganito. Huli ko lang nalaman nung malapit na mamatay ang papa mo. At nalaman ko nito dahil kay Manong Edwin. Sinabi niya sa akin kung anong meron dito pero hindi ko talaga yun nakita. Natakot ako pumasok dito eh. At natatakot rin ako, Mama. Dahil galit si Aban. Kahit naman ako, Mira, anak. Natatakot ako na baka gantihan niya tayo. Kahit wala naman tayo kaalam-alam, di ba? Pero hindi ba't kaibigan mo naman siya? Alam naman niya sigurong wala tayong kinalaman dito. Sandali. Narinig mo ba yung ingay na yon? May ingay ng mga motor mula sa malayo at papunta yata sila sa mansyon. Mama, sigurado ako galing niya kina Alfred at gusto nila akong hulihin. Gusto ko patayin ang lola niya. Ano gagawin natin, Mira? Ilan ba talaga yung kailangan nating takasan? Ma'am! Diyos ko! Ano pong ginagawa niyo dyan? Ma'am, delikado po dyan. Sinasabi ko na po sa inyo eh. Bakit po nakabukas yung pintuan dyan? Kailangan mo kaming iligtas mula dito, Edwin. Nandiyan na yung mga tao ni Alfred at gusto nilang saktan si Mira. Opo, ma'am. Talagang ilalayo ko kayo dito. Pero kailangan po muna natin siya na yan. Huwag, Manong. Huwag. May lalabas pa po dyan. Delikado po yan, senyorita. Kapag lumabas yan, kailangan ko po talaga takpan yan. Dahil akma na niyang ang tatakpan ng pintuan ay humarang ako. Paulit-ulit kong sinabi na wag. Kahit nga si Mama noon, pinipigilan na rin siya. Nagtataka siya sa mga galaw namin. Kaya si Mama na ang nagpaliwanag sa kanya ng totoong dahilan. Makinig ka sa akin, Manong Edwin. Ibabalik natin siya sa anak niya. Dahil hindi siya dapat nandito. May anak siya naghahanap sa kanya. Pero kayo, bakit naman hindi niyo sinabi sa akin na tao pa lang nilalang na to? Tao na nagiging aswang at may pamilya pa. Bakit naman ganun, Manong? Madam, sumusunod lang po ako sa utos. At kaya patuloy ko po itong ginagawa. Dahil po sabi na asawa niyo, kapag nawala sa atin ang nilalang na yan, na binigay ng pamilya nila Alfred, delikado po tayo sa kanila. Tapos ngayon, nandito pa sila. Sakto kapag nakabukas yan, susugurin tayo ng pamilya nila Alfred, ma'am. Alam niyo naman po ilola ni Alfred, di ba? Anumang oras kaya niya tayo lagyan ng sakit. Mama, nandiyan na sila. Kailangan na nating umalis.
Oo, Mira. At hayaan na nating nakabukas yan para makalabas yung kasama mo. Paalis na nga kami noon at iniwan naming nakabukas ang taguan ng aswang kahit paparating na ang mga tao nila Alfred. Nakamotor pa nga yung iba kaya nauna sila sa posibleng dadaanan namin. Hinarangan nila yung daan at kahit makitid yon, kasya pa rin ang motor. Bumaba sila at umakyat sa maisan. Wala na kaming nagawa nun kundi umakyat pataas pero hindi namin alam kung saan kami lulusot. Pero nang makarating ang iba sa lugar kung saan nakatago ang aswang, bigla na lang silang nag-ingay. Lumabas si Aban mula doon at sa pagkakataong yon, kagat na ng dilim. Kaya nagawa na nilang magpalit ng anyo. Naalarma ang mga tao dahil lumabas ang aswang mula sa lungga at mismong tumambad sa harapan nila. Nako, lumabas na. Mga mama, alida kayo. Hindi tayo pwede makita ng mga yan. Pero may mga tao na doon sa mansyon, ma. Yung mga nagtatrabaho sa atin, sigurado ko kinakawawa na nila doon. Ano gagawin natin? Tumakas po muna tayo ngayon. Sarili mo natin yung unahin natin, mama. Mataas na nga ang maisa nun, kaya habang tumatakbo kami, halos natatakpan ng katawan namin. Sumunod lang kami kay Manong Edwin at si Manong Edwin naman, kahit takot ay inuuna pa rin kami. Sa pagsunod namin sa kanya ay nakalusot kami sa isang bahagi ng maisan, yung malayo na sa mga tao. Dahil nga ang pinuntahan ng mga ito ay ang mga aswang na lumabas mula sa butas. At dahil doon, nakatakas kami at nakarating ulit sa ilog. Ako na ang nauna sa pagkakataong yon at sinubaybayan ko ang agos ng ilog. At dahil doon, nakarating kami sa bahay ni Aban. Aba, naalala ko tong bahay na to ah. Dito ka namin nakuha, senyorita. Opo, Manong Edwin. Bahay po to ni Aban. Pero paano nyo nga po pala ako natuntun dito? May lalaki nagturo sa amin. At yung lalaki na yon, mukhang kakilala mo. Yung pinakitan mo sa amin noon, yung nagsauli ng bag mo. Si Aban po. Siya yung nagturo sa inyo kung nasan ako. Bakit naman niya gagawin yun eh? Alam naman niya na nagtatago ako. Hindi ko po alam, senyorita. Basta pinuntahan lang namin ng bahay na to na tinuro niya. Pakiramdam ko talaga nun para akong niloko ni Aban. Litong-lito ako kung bakit niya yun ginawa. Hindi ko talaga siya maintindihan at gusto kong malaman agad ang sagot. Kaso sa pagkakataong yon, wala pa sila. Ilang oras kaming naghintay hanggang sa maya-maya ay nakarinig kami ng angil. Nangibabaw ang kaba ko kahit kilala ko si Aban. Sabihin na natin kaibigan ko siya pero sa amin niya natagpuan ng nanay niya. Kaya sa pagkakataong yon, hindi ako sigurado kung kaibigan ko pa rin siya. At nang dumating sila sa bahay, nakita nila kaming nasa loob. Akay-akay ni Aba ng isang mahinang ginang. Kabado akong humarap sa kanya. Gusto kong tumulong pero nangibabaw ang takot ko. Aban, pasensya ka na. Hindi ko naman alam eh. Hindi namin alam na nasa amin yung nanay mo. Sana wag mo kami saktan ha. Sir, patawarin mo kami na hindi ko magawang pakawalan yung nanay mo. Gustuin ko man pero hindi ko po kaya. Nanganganib din po yung buhay namin kaya namin ginawa yun. Pasensya ka na talaga, iho. Hindi ko inalam kung anong uri ng aswang ba talaga ang nasa loob niyan eh. Naniwala na lang ako na aswang yun nandun. At ang buong akala ko, aswang lang talaga siya. At hindi siya nag-aanyong tao kagaya ninyo. Kaya pagpasensyahan mo na kami ha. At hinayaan ko lang yung asawa kong gawin yun. Naiintindihan ko po yun. Alam kong pati kayo hawak sa leeg ng mangkukulam na yun. Hindi ka galit, Aban? Gustuin ko mamagalit. Pero sinabi ng nanay ko na kahit nasa loob siya, pinakain siya na maayos. At hindi siya tinarato na parang hayop. Kasi sir, naawa naman po ako sa kanya. Kung ako lang yung masusunod pakakawala ko po talaga siya. Pero alam niyo na, delikado rin yung buhay namin. Kumpara po kay Doña Victoria, kabisado ko yung ugali ng pamilya nila Alfred. Malulupit po sila. Lalo na po yung lola niya. Kaya niya akong patayin sa isang iglap lang kapag sumuhay po ko. Pero sa pagkakataong to, hindi ako papayag na uubra pa sila sa akin. Ipaghihiganti ko yung nanay ko.
Sa gabing yun ay inalagaan niya muna ang nanay niya. Mahina na ito at sobrang payat at talagang nakakaawa. Kahit nga aswang ito ay sinikap kong makalapit at mahawakan din ang nanay niya. Tumulong ako sa pag-aasikaso dito para naman makabawi ang pamilya namin. Kahit nga sabihin natin na namanipula lang dito ang tatay ko, mali pa rin kasi talaga na meron kaming kinulong na nilalang na wala namang kasalanan sa amin. Maraming salamat sa iyo, Iha. Tinulungan mong anak ko na mahanap ako. Pasensya na po. Hindi ko naman po alam na nandun pala kayo eh. Noon ko lang po talaga nalaman na may lugar pala doon na nakatago. Kung alam ko nga lang po, matagal ko na rin inusisa kung anong meron doon eh. Kaso, hindi ko po talaga alam. Pasensya na po talaga kayo ah. Walang kaso yun, Iha, dahil hindi naman ako sobrang nahirapan sa loob. Nakakapanghina lang dahil pagkain ng tao ang kinakain ko doon. Minsan nga lang din ako makatikim ng karne. Pero sinikap namin ni Edwin na manatili lang akong tao. Yun lang din naman talaga ang gusto ko. Kaya lang, nakakapanghina lang na wala akong nakakain karne. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado po ako, hindi na po yun ipagdadamot ni Aban sa inyo. Hindi na po kayo mahihirapan sa poder niya. At saka, hayaan niyo ho ako bumawi sa inyo, ha? Ako na yung magluluto ng ulam para sa inyo ngayon. Si Mama nga ang kumilos noon sa kusina ni Aban. Si Aban naman ay lumabas para maghanap ng igagamot sa nanay niya. At hindi nga nagtagal. Bumalik din siya at agad niyang inasikaso si Nanay Amelia. Tahimik lang kami ni Manong Edwin, habang si Mama ay patuloy lang sa pagkilos sa kusina. Mukhang may nakita siyang pwedeng gamitin o lutuin doon, kaya hindi na siya nagtanong pa. Hindi pa rin naman kasi ako nakakalapit sa kusina. At nang matapos naming gamutin ang nanay ni Aban, naghintay na lang kami na maluto ang niluluto ni Mama. At nang maluto na ngayon, agad niya itong inihain bilang paraan ng pagbawi kay Nanay Amelia. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako sobrang nahirapan doon. Nahirapan lang ako dahil doon sa kagagawan ko rin. Dahil nga gusto kong manatiling tao eh. Humingi ako ng pagkain kay Edwin, yung makakapagpahina sa akin. At oo, totoong kumain ako ng bawang at asin. Pero bakit nga po? Kasi kahit naman po kumain kayo ng pagkain, di ba? Kung wala namang bawang at asin yun, magiging ayos lang naman. Dahil gusto kong maging normal kagaya ninyo, kaya ko yung ginagawa. Pero hindi naman po kayo nasaktan dahil sa amin, di ba? Nakulong po kayo sa lugar na yun ng mahabang panahon dahil to sa kasunduan na yun. Oo, Iya. Nakulong ako at hindi na ako makalabas. Hinahanap ko ang presensya ng anak ko dahil matagal ako nahiwalay sa kanya. Pero alam namin kung sino ang sisingilin namin dito. At hindi kayo yon dahil inosente lang din kayo mga tao. Tama si nanay. Kung meron man akong gagantihan dito, hindi kayo yon, kundi pamilya ni Alfred. Kailangan nila magbayad dahil sila yung kumuha sa nanay ko. At kailangan nyo rin gumante, Ma'am Victoria. Dahil sa ginawa nila sa anak nyo, kinontrol nila yung buhay ni Senyorita Mira. Akalain nyo, nakasal siya sa taong hindi naman niya gusto. Mga manluloko talaga sila. Tapos ginamit pa nila yung tatay ko. Mira, ako nang bahala. Hindi tayo magpapatalo. Lalaban tayo sa kanila. Buti na lang talaga ay tinrato ng tama ni Manong Edwin ng nanay ni Aban. Kung hindi ay baka kami muna ang ginantihan nila bago nila gantihan ang pamilya ni Alfred. At dahil nga sa nangyaring yon, naging kakampi pa rin namin sila Aban. At ng gabing yun habang nagpapahinga kami ay hindi pa rin ako makatulog. Si Aban noon ay nasa labas lang. Iniwan niya ang nanay niya sa loob para makapagpahinga. At dahil doon, lumabas din ako dahil may gusto kasi akong itanong. Aban, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. May mga bagay din kasi akong dapat aminin sa iyo eh. At may mga bagay din ako na dapat kong itanong. Gusto ko ring malaman yung mga sagot doon. Dahil baka iisa lang din yung ibig natin sabihin. Sige, itanong mo lang. Sasagutin ko.
Nung araw na natuntun ako ni Manong Edwin dito sa lugar mo, ang sabi kasi niya sa akin, may taong nagturo sa kanya kung nasaan ako. At sinabi niya na, ikaw yun. Bakit mo naman ginawa yun? Ang totoo niyan, hindi ko inaasahan yung pagtakas mo. Pero matagal na kitang inoobserbahan. May iba akong plano dati. Hindi ko lang talaga nagawa yun dahil umayon sa akin yung pagkakataon na nung tumakas ka. Ibig sabihin, target mo talaga ako? Pero wala naman akong balak na masama sa'yo. Kagaya nga na sabi ko, hinahanap ko lang talaga yung nanay ko. Gusto ko malaman kung nasaan siya. Target ko talaga yung dalawang pamilya. Pamilya mo at pamilya ni Alfred. Dahil alam kong magkalapit ang dalawang pamilya ko to. Kaya nung gabing umayon sa akin yung pagkakataon, sinundan kita. Kaso nakita ka ng pinsan kong mainitin ng ulo eh. Sinubukan kanya saktan. At para hindi lang masira yung plano ko sa'yo, niligtas muna kita sa kanya. Ikaw yung aswang na yun? Tama ka. Ako nga yung aswang na nagligtas sa'yo dati. Kailangan kong gawin yun eh. Sisirain niya kasi yung plano ko. Pero sa totoo lang yun nangyaring yun. Napakinabangan ko rin eh. Nakumbinsi kita na sumama sa akin. Naging kaibigan kita. Ikaw naalala mo, binigyan kita ng kwintas, di ba? At kinabukasan nun, dumating ang yung mga naghahanap sa'yo. Ang totoo niya ng kwintas na yan yung protection mo laban sa pinsan kung gusto manakit sa'yo. At sa akin din, para kapag naging asawa mo si Alfred, tapos nakapasok ka sa mansyon nila, makikita ko yung nangyayari doon. Dahil sa'yo, nakita ko yung lola niya mangkukulam. Ikaw pala talaga yung dahilan kung bakit muntik na ako mamatay. Mira, alam ko pinagdaanan mo yon. Pasensya ka na. Pero ginawa ko lang ang lahat ng yun para protektahan ka. Isabihin na natin ginamit kita para makuha ko yung gusto ko. Pero naging obligasyon ko din naman na protektahan ka. At Mira, ngayon at alam mo na yung totoo. Galit ka ba sa akin? Ang totoo, Aban, nakaramdam talaga ako ng sama ng loob. Pero kung magagalit ako sa iyo dahil doon, napaka-hipokrita ko naman, di ba? Kasalanan ng pamilya ko kung bakit nakakulong yung nanay mo sabi ng mahabang panahon. At mas may karapatan kang magalit kaysa sa akin. Pero wala kayong kasalanan. Lalo ka na. Kung nakulong man yung nanay ko, hindi mo kasalanan yon. Wala ka namang alam eh. Pero maraming salamat, Aban. Hindi ko naman kailangan magalit sa kung anong ginawa mo eh. Nakikita ko rin kasi na tama yon. At kahit ako yung nasa lugar mo, ganun din ang gagawin ko. Mira, sana magkaibigan pa rin tayo pagkatapos nitong lahat, no? Di ba ako dapat yung nagtatanong niyan sa'yo? Kasi kung sukatan lang naman ng kasalanan, mas mabigat yung ginawa namin kumpara sa'yo eh. Kung nakagawa man tayo ng ganun bagay, wala naman sa atin dapat sisihin eh. Kundi yung pamilya ng asawa mo. Pero di ba, Aban? Huwag mo nga sabihin na asawa ko yun. Nakakadiri kaya. Wala na. Talintali ka na sa taong yun. Pagdating sa pangalan tsaka papel, mahirapan ka na niyan. Pero huwag kang magalala. Kapag namatay siya, byuda ka na naman ah. Pwede ka na makasal ulit kapag gusto mo. May punto naman siya pero hindi pa rin tama para sa akin na patayin si Alfred. Kahit naman aswang sila at hindi basta inuusig ng konsensya. Kinabukasan, dumating yung mga kamag-anak ni Aban, pati yung pinsan niyang mataray sa akin. Nang malaman nila ang nangyari sa nanay ni Aban, sinugod nila ang pamilya ni Alfred. Bumalik kami sa mansyon kasama si Aban at mas malakas na nun yung nanay niya. Pagdating namin, duguan, magulo at may katulong na nakagapos at may bumaba pa nga sa hagdan. Mabuti naman at bumalik pa kayo. Akala namin pwede na namin angkinin itong lugar na to eh. Don Bosco, bakit nyo ginagawa to sa amin? Hindi nyo ba alam ang pagpapakawala nyo sa aswang e isang malaki kahangalan? Malaki ang epekto niyan sa kayamanan natin. Pinabasbasan niyan ng biyenan ko para hindi tayo lubayan ng yaman. Pero anong ginawa nyo? Pinakawalan nyo siya. Dahil ba yan sa pera kaya ginagawa niyo to? Tignan natin kung kaya ka iligtas ng pera mo ngayon kapag ako mismo yung hahatol na kamatayan mo! Sigurado ka ba magagawa mo yan? Hindi mo kami kaya. May mga pangontra kami sa aswang. Nakikita mo to?
Kailangan mo umuiwas na hindi ka matamaan nito. Dahil manghihina ka talaga dito. At sa tingin mo, ganun ako tanga para hindi maganda. Alam ko ang kakayanan nyo. Alam ko eksperto yung lola mo tungkol sa pangontra laban sa amin. Pero hindi nyo naisip na kahit ako, hindi ako tatablan ng mga ganyan. Gumawa ako ng paraan para labanan yung pangontra na yan. At sa pagkakataong to, hindi nyo ako kaya. Matagal na ako naganda para sa araw na to. At hindi sa lahat ng pagkakataon, nakakulong lang ako sa lugar na yon. Kahit ibalik niyo pa ako doon, basag na ang swerte na inilaan sa inyo na makukulam na yon. Binasag ko yun mismo sa sarili ko. Kaya kung mabuhay man ako o mamatay, babagsak ang lahat ng yaman ninyo. Sabihin na natin mga aswang kayo. Mas malakas kayo sa tao at mas mabilis. Pero hindi ko alam kung kaya nyo ilagad tong mga bala. Dahil nga sa sinabi ni Don Bosco ay kinasa niya ang barel. Itinutok niya yun sa amin isa-isa. Pero nagulat siya nang biglang kumilos si Aban. Sobrang bilis at parang hangin na hindi makita. Pagkatapos noon ay hawak na ni Aban ang armas at nakatutok na ito sa noon ni Don Bosco. Oh, akala ko ba mas mabilis yung bala mo kaysa sa amin? Pero bakit mukhang sa noo mo to tatama imbis sa amin? Hayop ka! Mas malakas ka pa yata sa nanay mo! Mas malakas talaga ako sa nanay ko. Yung nanay ko kinulong nyo. Ubus na enerhiya niya. Pero ako, at kami lahat ng lahi namin, kung sa akin palang hindi nyo nakaya at nahihirapan kayo sabayan ng kilos ko, ano pa kaya kung buong pamilya namin umatake sa inyo? Hayop ka! Mga kasama! Barilin niyo sila! Sa loob nga ng mansyon ay agad na may nagpaulan ng bala. May aswang na biglang nagligtas sa amin at dinala kami sa tagong lugar kung saan hindi kami pwedeng tamaan. Nakaligtas naman kaming lahat pero sa sobrang bilis ay nahilo ako. Dahil hindi matamaan ni Alfred si Aban ng bala, inis na inis siyang nagpapaputok kung saan-saan. Sumili pa nga ako noon para makita kung ano nang nangyayari. At sa isang iglap, nakita ko na lang si Aban sa likuran ni Alfred. Nakaanyo na siyang aswang. Walang awa niyang sinaksak si Alfred sa katawan at inihulog niya ito sa terasa. Sunod niyang sinakta ng tatay ni Alfred, yung lalaking sakim. Talagang ibinuhos ni Aban doon ang galit niya. At dahil pinatay niya ang mag-ama, lumabas ang tiyahin ni Alfred at galit na galit ito at nagluluksa dahil sa nangyari sa pamilya niya. Bumulong siya sa hangin at puno yun ng galit at doon nagsimulang mamilipit si Aban. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa kanya! Mga hayop kayo! Hindi ako papayag na may saktan pa ang isa sa inyo! Ikaw na matanda ka! Halika dito! At ang matanda na yung akala mo kung tumayo ay uugod-ugod na. Yung tipong hindi na kaya ng katawan niya. Pero nagawa pa rin niyang labanan si Aban kahit nakaanyo na itong aswang. Hindi siya kasing bilis pero natatamaan niya si Aban gamit ang sandata niya. Habang patuloy siyang bumubulong sa hangin, napansin kong nahihirapan si Aban. Kaya naman pumunta ako sa kusina. Walang alinlangan na kumuha ako ng kutsilyo. Nilagyan ko yun ng luya at mabuti na lang may nakita kong luyang itim doon. At yun ang ginamit ko at ipinahid ko sa talim ng kutsilyo. Hindi ako magpapatalo sa iyo, matanda ka! Pero bakit namimilipit ka sa sakit ngayon? At sa pagkakataong to, mukhang talo ka na! At sino nagsabi sa'yo na matatalo mo siya? Halika dito! Para sa lahat na ginawa niyo! Mga hayop kayo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin! Hoy! Huwag ka tumakbo! Hindi ka pwede umalis! Dahil nga mabilis si Aban ay nahabol pa niya ang makukulam na yon. Inihagis niya ito sa pader at ikinagulat ko na bigla itong magpalit ng anyo. Sinugod niya si Aban, pero dahil nga malakas si Aban, nagawa pa rin niyang ihagis ang matandang nakaanyong aswang na. Paulit-ulit niya itong hinampas sa sahig. At kahit pumapalag na ito, lumalaban pa rin siya. Nandun din si Don Bosco pero hinarap siya ng nanay ni Aban. At ako naman, nakapwesto sa likuran ng mangkukulam. Pero lumapit sa akin si Manong Edwin at sinabing wag ko na raw gawin yon. Senyorita, wag na ho. Ako na. Doon na nga sinaksak ni Manong Edwin ang kutsilyo sa likod ng aswang. Inulit pa niya yun sa tagiliran hanggang sa tuluyan na rin itong tinapos ni Aban. Doon natalo yung pamilya ni Alfred
maging si Alfred talagang pinatay ni Aban. Wala siyang pakialam kung tao si Alfred dahil para sa kanya, malaki ang kasalanan nito. Sa gabing yun ay tuluyan ang natapos ang gulo sa pagitan ng pamilya namin at pati na rin ang pamilya nila Alfred. Yung akala ko kakampi namin dahil yun ang pinapakita nila. Tunay pala naming kaaway. At ang tunay naming kakampi, sila Aban pala. Dahil naglaho na nga ang pamilya nila Alfred ay unti-unti ring naging mapayapa ang buhay namin. Nilinis na lang namin ang lahat ng dapat linisin. At 1 linggo ang lumipas, pumasyal si Aban sa amin na labis ko namang ikinatuwa. Oh, Aban, kumusta? Mukhang okay ka ngayon ah. Kumusta na pala yung nanay mo? Ayos naman siya. Sa katunayan nga, nagluto pa nga siya para sa'yo eh. Huwag kang matakot kumain ha. Walang yanggaw yan. Ano ka ba? Hindi ko naman iniisip yun, no? Naniniwala ako sa inyo, tsaka lalo na ginusto niyong maging tao, di ba? Alam ko hindi kayo mangyayanggaw. Kung sa bagay, ayoko magkaanak ng aswang eh. Kaya hindi talaga kita yayanggawin. Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Tsaka ba't napunta ka na sa anak? Ganyan kasi talaga ako. Nakikita ko yung sarili ko na kasama ka habang buhay. Nakikita ko rin yung sarili ko na magkakaroon tayo ng anak. Kaya alam kong magkakaroon tayo ng anak, Mira. Uy, paliligaw nga hindi mo ginagawa eh. Tapos hahantong agad tayo sa magkakaroon tayo ng anak. Ang bilis mo naman. Pero sige, maraming salamat dito sa luto ng nanay mo ha. Nagtawanan na lang kami noon. Kahit diretso na siya sa usapang anak ay ginawa pa rin ni Aban ng tamang panliligaw. At hanggang ngayon, kami pa rin ang magkasama at mag-asawa na kami. Sa tagal ng panahon, halos nakalimutan na niyang aswang siya dahil nga natuto na siyang mamuhay ng normal bilang tao. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng nanay ko. Ako po muli ito, si Marisa. Lubos na gumagalang. God bless po sa channel niyo, Miss Clar. At maraming salamat po ulit. Nanay pala niya. Nice. Si Aban at Ganda, si ganda. Nanay Mira. Ganda. What a love story. Ibang klase talaga, ibang klase. Ganda. Oo, tsaka no? Imagine mo yun, payag ka, papakasal ka sa hindi mo mahal. Diba? Parang yun nangyari sa atin. Oh, wow! Hindi, joke lang. Feeling teleserye? Ano, teleserye ba to? Hindi, alam niyo, mahal na mahal ko yan si Clara, kayang gawin. And anyways, yun nga guys, dahil birthday ko ngayon. Batiin nyo siya dyan ha. Comment lang po kayo. And ano masasabi niyo sa story natin? Nag-enjoy po ba kayo? And sa mga hindi pa nakasubscribe yan, Subscribe na kayo. And dahil birthday ko ngayon, kakain muna kami guys. Tara, kain tayo. Kain po tayo. Happy birthday to you. Mag-enjoy ka, magdiwang. Wala na no, si Alfred. Ay, parang may nagri-ring. Utot yun. Mo ba yun? Ma, hindi po ako magpapakasal kay Albert. Alfred pala. Sino si Albert? Ewan ko sa'yo. Gagawa lang ako ng pagkain mo. Wow! Sa kabilang buhay na meron ka, ano? Ano sa kabilang buhay? Pinatay mo na! Ay, sorry. Sabihin na! Palit yung ilaw. Change light. Ano nangyari? Ha? May pumindot na ano.